Marcos. Yes. Hindi siya pwedeng maghugas kamay. Kasi first, nakalagay ang pag-execute kasi ng mga warrant of arrest, international warrant, it is an executive function. The head of the executive is the president. Yeah, tama ka. So, pwede niyang i-waive yun, pwede niyang hindi avail yun. In the very first place, optional. It's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. Walang legal obligation ang ating government na gawin yun. Walang legal obligation ang ating government na sundin ang isang banyagang dokumento. I-apply natin by analogy. Example, may wanted ka sa ibang bansa. Example, wanted. Example, wanted ka sa Amerika, wanted ka sa Europe. Example, may extradition treaty ng Pilipinas. Hindi basta-basta na hulihin ang isang tao dito, tapos dukutin, dalhin dun sa bansa na hindi dadaan sa proseso ng local legality dito sa isang bansa. Dito sa Pilipinas. Sabi ko, Attorney Mark. By analogy lang, hindi ginawa yun. In fact, within the day lang, dumating si Digong Duterte ng 10 o'clock, 10:30, tapos after 12 hours, lipad na. Kasi, talaga ang plano, sabi sa informasyon na nakuha natin na Attorney Mark, is i-remove siya physically sa Pilipinas. By all means. Kasi ito yung mga plano na pinag-report sa akin na pumasok na sa tenga ko, hindi ko gawa-gawa ito, may nag-report sa akin. I think sinabi ko nga ito. I think sinabi ko sa iyo ito mga last month. Last month, before ako umalis ng Canada. Sinabi ko sa ito. Sabi mo, kukunin nilang Davao. Okay. By all means. By all means. So, nangyari na. Ito, hindi ito hula. Report to na binigay sa akin. Another plano nila, yung mga pro-Duterte voters in Davao, dalhin nila sa Samal Island 1 week before the election. At doon na i-cordon. So, may barko doon, mga anong tawag doon? Lansa yan, mga barko. Papunta sa Samal Island. Papunta, wala na pabalik. Wala na pabalik. Ang pabalik after election na. So, ibig sabihin, i-cordon, i-seal off nila. Hindi. Sinsinin namin, no? Italansa natin ni Attorney Mark. You were saying that everything that happened on March 11, mga kababayan, sabi ni Attorney Mark, illegal. Bogus ang naglabas ng warrant of arrest. Pangatlo, hindi sinunod ang mga garantiya sa saligang batas. At pati na, Attorney Mark, may binabanggit ako, nabasa ko na mukhang gusto kong kuhanan ng opinion mo. Even kung ito ay ICC-issued arrest order, hindi pwedeng ibaliwala ang International Convention on the Protection of Civil and Political Rights of a person. But i-compare natin to kay Eric. Yes. Okay. We are talking here kasi international law pinag-usapan natin. Okay, international relation. Si President Vladimir Putin may warrant of arrest sa ICC. Yes. But hindi ma-implement kasi walang jurisdiction ang ICC sa Russia. Kasi hindi sila member ng ICC. Yes. Second, yung sa Prime Minister naman na Israel, si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Yes. So, by warrant of arrest, hindi din ma-implement kasi walang jurisdiction ang ICC sa Israel. Ang sa Pilipinas, nagsabi mismo ang chief lawyer ng Philippine government, ang Solicitor General. Si Attorney Guevara. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Unfortunately, the Philippine government allows it. The Philippine government, parang sinurrender nila ang ating kababayan na Pilipino na si Digong Duterte. At sabi mo nga, ang masaklap nito, ang nagpahuli, ang nagpadukot, ang nagpakidnap, at nagpatapon kay former President Duterte, sariling gobyerno niya mismo. Hindi pwedeng maghugas kamay, maging Poncio Pilato ang Chief Executive ng Pilipinas. Si Marcos. Yes, hindi siya pwedeng maghugas kamay. Kasi first, nakalagay ang pag-execute kasi ng mga warrant of arrest, international warrant, it is an executive function. Go ahead, Attorney Mark, kami titingnan ko lang ako. And the head of the executive is the president. Yeah, tama ka. So, pwede niyang i-waive yun, pwede niyang hindi avail yun. In the very first place, optional. Walang legal obligation ang ating government na gawin yun. Walang legal obligation ang ating government na sundin ang isang banyagang dokumento. Lalo na kung ang relasyon sa naturang instrumento like ICC ay isa ng bogus. I-apply natin by analogy. Yung tinatawag na example, may extradition treaty. Example, may wanted ka sa ibang bansa. Example, wanted. Example, wanted ka sa Amerika, wanted ka sa Europe. Example, may extradition treaty ng Pilipinas. Hindi basta-basta na hulihin ang isang tao dito. Tapos, dukutin, dalhin dun sa bansa na yun. Na hindi dadaan sa proseso ng local legality dito sa isang bansa. Dito sa Pilipinas.
So may punto sa Attorney Mark. Kaya analogy Malinaw. lang. Sa atin, ito, common sense ito eh. Actually, hindi na kailangan na utak abogado ganito eh. Ang pinag-usapan natin dito, common sense. Sentido common. Sentido common. Sentido common. Yung ibig sabihin nun, yung mga bagay na simple at ordinaryo, na alam mong tama at mali, yun ang i-observe mo. Yun ang ibig sabihin ng common sense. Common sense is referring to your ability to judge wrong or right sa isang bagay na simple. Tama. At alam natin na ang common sense ay hindi naman common kadalasan. Attorney Mark, maganda yung punto mo. Sabi mo, kahit pa sa extradition, hindi ka basta-basta papasok sa isang teritoryo, sa isang bansa na hindi mo sakop, at mangdakma ka, manghuli ka, na hindi ka dumadaan sa prosesong legal ng bansang yun. Yes. So, dadaan pa yan sa korte, dadaan pa yan sa foreign affairs, dami pang dadaanan. Yun ang sinortcut. Tapos sa RTC yun, tapos pwede pang i-appeal mo sa Court of Appeals, including ang up to sa Supreme Court. Annotation of the documents na nag-order ng arrest. So, na hindi in-observe. Hindi ginawa yun. In fact, within the day lang, dumating si Digong Duterte ng 10 o'clock, 10:30, tapos after 12 hours, lipad na. Kasi, talaga ang plano, sabi sa informasyon na nakuha natin na Attorney Mark, is i-remove siya physically sa Pilipinas. By all means. Ito yung mga chismis ko, ha? Go ahead. Correct me if I... Ano ba ito? Chismis, correct me lang if I am wrong. Okay. Kasi, ang plano nila, agawin ang Davao City. Yes. Okay. Agawin Ibig sabihin, tanggalan ng area of authority sa political power and influence ang mga Duterte. Kasi pag mawala sa kanila ang Davao, forget 2028. Ganun lang yun. Ganun ang common sense. So, and to remove Davao from the control, authority, and influence of the Duterte is to remove the old man. Yun yan. So, kailangan ng old man doon muna papakasudin muna doon sa Netherlands. So, pagdukot talagang nangyari. After that, I don't know kung basta ito yung mga plano na pinag-report sa akin na pumasok ka sa tenga kung hindi ko gawa-gawa ito may nag-report sa akin. At mukhang tumutugma sa katotohanan. Ang mga nagaganap. I think sinabi ko sa iyo ito mga last month yan. Last month, before ako umalis ng Canada. Sinabi ko sa iyo ito. Sabi mo, kukunin nilang Davao. Okay. By all means. By all means. So, nangyari na. Either sa election manipulation or sa removal of Duterte. Removal na si Duterte doon na sa Netherlands. Second is itong impeachment ni Sara Duterte. So, they want 12-0. So, pag 12-0, wala nang trial yan. Convicted na siya. BP Sara. Kung convicted na, kahit kagawad ng barangay, hindi na siya makatakbo. So, there is no chance for her to run for any public office. So, yun yan. So, another plan naman nila, this is just, nagbibigay ng information sa akin sa yung mga kabila ng mga kaibigan. Pero mukhang tumutugma ang iyong mga tarot card reader. Yes. hindi ito hula. Report to na binigay sa akin. Another plano nila, yung mga pro Duterte voters in Davao, dalhin nila sa Samal Island 1 week before the election. At doon na i-cordon. So, may barko doon, mga lansa, ano tawag doon? Lansa, mga barko, papunta sa Samal Island, papunta, wala nang pabalik. Wala nang pabalik, ang pabalik after election na. So, ibig sabihin, i-cordon, i-seal off nila. So, hindi sila makaboto this coming election. Taktika yan sa mga lumang panahon ng politikang marumi, na ang hindi boboto sa'yo, at doon sa kalaban, wag nang pabotohin. So, doon ilagay sa isla para hindi talaga pwedeng makabalik. Kasi malayo yun eh, dagat yun eh, di ba? So, dalhin doon, tapos walang pabalik. So, yun yan. Tapos, bigyan ng cash, libre kain, libre hotel doon, mga lahat na mga... Mag-excursion sila doon, mag-picnic sila doon. So, yung mga solid Duterte sa Davao, plano nila na hindi pabotohin. So, yun ang dapat bantayan. So, hindi natin pwedeng ismulin ito. Hindi natin pwedeng parang kalma. Hindi pwedeng ganun eh. Kailangan na... Tuloy-tuloy na pagbubulgar. So, huwag tayo yung sa Bisaya pa, kumpiyansa. So, for example, ngayon, may option pa sana na hindi umuwi si former President Digong Duterte. Then, ihanda yung mga kaso niya dito. Ihanda para hindi siya dalhin sa Netherlands. Walang nangyayari ganun.